pagpalang umaga po sa ating lahat at tayo po manatiling nakatayo. At hilingin ko po si Brother Dingin na makamit tayo sa ating. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos namin ang kapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling lumalapit sa iyo. Papasalamat kami sa presensya mo araw-araw. Salamat sa buhay na kalagay sa bawat isa. At salamat sa kalusugan na pinatamasa araw-araw kami. Sa buong linggong nakalipas na patuloy mo kami sinamahan sa aming buhay. Salamat po Lord. Nagising mo kami kagaya ang kalakasan. At narito ngayon upang sama-sama kami makinig iyong mensahe sa salita ng Patawad po Lord sa mga kasalanan na aming nagagawa. Ikaw po maglinis ng aming puso. At ikaw po ang tumulong sa aming buksan ito upang ngayong umaga sa aming pagpapasimula ay maging magalang kaming tumanggap ng mga aral mula sa iyo. Ganun po ang buhay ng aming pastor na aming nakakasama. Salamat Panginoon sa iyo na siya ay pinadala mo dito at ganoon dito sa pag-iingat mo sa kanila, sa po ng kanyang pamilya, sa kanilang kalusugan, sa protection mo O Lord at sa providence mo sa kanilang buhay. Salamat po sa buhay nila at siya na mangunguna ngayon sa aming service O Lord. Salamat po namin na ikaw mo po ang iyong wisdom sa kanya O Lord at nais mong mensahe na may parating sa kanya ay siya po nawa ang at sa mga kapatid po namin na wala pa sa aming piling na saan po sila O Lord, patuloy pong bigyan sila ng conviction sa kanilang puso na maging ugali po namin at nagalakan namin lagi at makikisa sa inyong gawa, especially sa at ngayong umaga na kami ang magpapasimula sa aming gawain sa Panginoon, hihiling po namin na tulungan mo po kami na mabuksan na aming puso O Lord at ang mga mensahe na aming narinig ay patuloy Panginoon namin magamit sa aming pang-araw-araw na buhay. At ang mga kapatid po namin na nandito ngayon, meron lang pong nararamdaman, meron po ang hindi po sa kanila O Lord at bumalik at ganoon din po sa mga kapatid namin na may mga problema pinagdadaanan kami magbigay ng solusyon sa kanilang mga struggles. At kaya din po nila natin po namin ang aming malalapit na anniversary O Lord at kumilos sa puso at isipan ng bawat isa naway may pakita po namin ang tunay na pagkakaisa ng mga anak mo O Lord. Maganap ito, may itaos ito ng naayos sa iyo. Ang lahat po ng ito O Lord ay aming tinataas sa iyo, nagpapasalamat sa tanging pangalan ng Jesus, tanging pangalan ng Pagkaligtas. Amen. Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, so once again, good morning po. Tayo po dadako na po sa ating pong Sunday School. At nais ko po nabuksan po natin sa Colossians chapter 1, verse 1. Colossians chapter 1, verse 1 hanggang 8. Colossians chapter 1, verse 1 to 8. Okay, so andyan na po ba ang lahat? At basahin po natin. Sabi niya po dito, Paul and the apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus, our brother. Verse 2, to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be unto you and peace from God our Father in the Lord Jesus Christ. Verse 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Verse 4, since we heard of your faith in Christ Jesus
and of the love which ye have in all the saints. Verse 5, for the hope which is laid upon you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Verse 6, which is come unto you as it is in all the world, and bringeth forth truth, as it doth also in you since the day ye heard of it, and know the grace of God in truth. Verse 7 and 8, as you also learned of Epaphras, our fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declare unto us your love in the Spirit. Okay, so Ang nais ko po na pag-aralan po natin ay patungkol po sa the three attitudes of a good church. Ano po? The three attitudes of a good church. Bakit napakahalaga po nun? Na ang isang church ay meron talagang mabuting attitude or pag-uugali. Ano? Sapagkat napaka-importante, lalong-lalo na po, nasa church ay lugar ng mga mananampalataya. At alam naman po natin na ang Colossians ay isa sa matapat at kinikilala ni Apostle Paul na matapat na lingkod ng Panginoon. So, napaka-importante na sa buhay din po natin bilang isang lingkod ng Diyos or bilang isang church ay makita natin or may apply po natin sa buhay po natin ang kung gaano po dapat tayo maging mabuting isang iglesia. Ano po? Ang pangit naman tingnan kapag Bible Baptist tapos mga membro hindi sila faithful sa Panginoon. So, sabi niya po dito sa verse 1, kung mababasa po natin, sabi niya, si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ang kapatid nating si Timoteo. Alam naman po natin na si Timothy ay anak niya sa pananampalataya. Hindi niya po anak sa pisikal, pero anak niya sa pananampalataya. At ano sabi niya? Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo sa sa Colossus. Ang ganda ng pagkaka-address niya po, to the saints. Alam naman po natin na pag sinabi natin saints, ang tinatawag po ditong mga santo ay sino? Tayo, ng mga mananampalataya. And faithful, inari niya silang matapat na mga kapatiran kay Kristo na mga nasa Colossus. So, ibig sabihin, maging sa atin din pala, bilang mga mananampalataya, pwedeng i-address sa atin ni Pablo na to the saints and faithful brethren in Christ, which are at Kalayakan. Pwedeng ganon So, talagang i-address niya sa mga taga-Colossians na sila po ay mga matatapat na mga kapatiran sa Panginoon. Napakasarap pakinggan na kapag binabanggit yung pangalan natin, alam mo yung mga Harvest Bible Baptist Mission ang tatapat nila sa Panginoon. Di ba? Siyempre, sino bang may ayaw na ang ibang tao sasabihin sa iyo, matapat ka bilang Kristiyano, faithful ka bilang Kristiyano. At anyway, ito po yung magiging topic po natin next at sa ating anniversary at malapit na po yun. Ano po? At anong sabi niya dito? We give thanks. Nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoon, Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. Akalain mo yun, na ang trabaho po ng pastor, hindi lang naman kasi basta nangangaral Hindi lang naman basta pinipreach kung ano yung kanyang napag-aaralan na galing sa salita ng Panginoon. So, pag ang lingkod ng Diyos, all around naman yan, nagpipray para sa iyo, napaka-importante po yun
na ang mga anak or ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mangangaral, ay trabaho po nila ang manalangin. At ano sabi niya, verse 4, "Since we heard of your faith in Christ Jesus, nang nabalitaan namin ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal." So, ibig sabihin na yung napakinggan nila na mga salita ng Panginoon of your faith ay talagang in-apply nila sa buhay po nila. So, tayo po ay dadako na po. Number 1 na makikita po natin sa Colossians. May ay na kay Uncle. Naudida. Naudida. Dangkal. So number 1, they received the gospel. Ang Colossians, tinanggap nila ang salita ng Panginoon. Tulad ng pagtanggap nyo din. Diba? Nung tayo pa lang bago mananampalataya, mainit yung ating pagtanggap sa salita ng Panginoon. So they received the gospel. Ano sabi niya sa Colossians 1:3? "We give thanks to God in the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you." Verse 4, "Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have all to all the saints." So, ibig sabihin mga kapatid, na nalaman ni Pablo, nabalitaan ni Pablo kung gaano po ang salita ng Diyos ay tinanggap nila ng mainit. Ano po? Hindi naman po lahat ng mga churches mainit yung pagtanggap sa salita ng Panginoon. Yung iba parang wala lang, yung iba naman parang okay lang, nandiyan naman eh. Pero ang Colossians ay nalaman na Apostle Paul na mula nung tinanggap nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo Jesus, talagang nandun yung init ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Since nung sila po ay nakakilala sa Diyos. Colossians chapter 1 verse 5, "For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel." Dahil sa pag-asa na natataan para sa iyo sa langit na nang una ay iyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya kung babalikan po natin, nung tayo po ay nag-uumpisa pa lang sa buhay Kristiyano po natin, gaano ba tayo kasigasig natanggapin ang salita ng Panginoon sa buhay po natin? Kasi, maraming klase ang puso ng pagtanggap eh. Ano po? Yung iba, pusong bato talaga eh. Tinanggap na, pero pusong bato pa rin. Ayaw pa rin mabago ang buhay. Ayaw pa rin baguhin yung style ng buhay. Yung iba naman, malambot, na nung tinanggap nila ang Panginoon, talagang yung pagtanggap nila, nandyan. Ano? "So for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel." So letter A na makikita po natin, they shown the true faith, o they shown the true faith. Ano po? Nakita sa kanila yung totoong pananampalataya or tunay na pananampalataya. At doon po sa Colossians na nabasa po natin, ano sabi niya? "Since we heard your faith in Jesus Christ and of the love which ye have to all the saints." At ano sabi niya? Napaka-importante po nito eh. Ano po? Gaano po ba natin ipinapakita yung ating totoong pananampalataya sa Panginoon? Tandaan po natin, ang pagiging aktibo sa church, hindi yan pagpapakita ng pananampalataya.
Although sabi ng marami, bunga yan ng ating pananampalataya sa Panginoon dahil nagiging aktibo tayo sa church. But listen, meron din naman nagiging active sa church pero yung kanilang pananampalataya hindi naman talaga totally na pananampalataya. Pero yung totoong pananampalataya, dahil nakikita sa atin, yung bang kahit na ang dami nating iniisip sa buhay, ang dami nating pagsubok sa buhay, ang dami nating nararamdaman ng mga hindi naman maganda sa ating buhay, pero nakikita sa atin yung talagang init ng pananampalataya. Kaya tignan niyo po ang Colossians. Ang Church of Colossians ay talagang mainit yung kanilang pagtanggap or pagpapakita ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Na kahit anuman po ang kanilang namaranasan sa buhay, nananatili sila na matapat sa Diyos. At nakikita yan sa buhay din po natin bilang Kristiyano. Ano po? The way na tayo po ay kumilos, yung paraan na tayo po ay na ipapakita natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Let there be shared, genuine faith. Ano po? Nagpapahagi sila ng tunay na pananampalataya. Ibig sabihin, hindi lang basta nakita, ibinahagi yung kanilang totoong pananampalataya sa Panginoon. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of love which you have to all the saints, At naalala ko, di ba, dati mag-isa ka lang. Dati, ikaw lang. Pero dahil nagpapatuloy ka sa Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, nakita yung mga gawa mo. Nakita nila yung pananampalataya mo sa Panginoon. Na kahit hindi mo akayin, lalapit sila. Opo. Parang Servinian lang yun noon mag-isa lang mag-church Pero ngayon, nandyan na yung si Nanay, si Ate, andyan na yung Sister Lani. Dati naman, iilan lang naman tayo. Pero dahil sa pananampalataya na meron po tayo at nakikita yung pananampalataya na meron po tayo, ay nai-encourage sila. Nakikita nila. Kaya ngayon, dahil nakita nila na ipahagi natin yung totoo nating pananampalataya, iisipin nila, bakit kaya hindi ko subukan doon? Masubukan kaya? Ano kayang meron? O, di ba? Although yung iba ayaw, yung iba sa umpisa lang din nawala, then, ganun talaga ang tao Come and go. Hindi naman nagtatagal. Pero pag ikaw naunawaan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, nakita sa iyo yung totoong pananampalataya, tatagal ka. Amen? Kahit saan ka mapunta, ang lagi mong hahanapin, yung pananampalataya na nakita mo sa iba. And thank God, ni Uncle, nakatalo nga Sunday. Talaga man, hindi naman yan tatagal pag hindi niya nakita yung pananampalataya sa iba. Amen? Tayo din naman Magtatagal ka ba pag hindi na ipapakita sa iyo yung pananampalataya na totoong pananampalataya na natanggap natin? So mga kapatid, napaka-importante na sa buhay po ng Kristiyano is nandyan yung genuine faith. Hindi lang basta, ada ti pamatik, kina ako Diyos, ada pa nagtalago, kina ako Diyos. Ang salita ba, sapat na hindi? Kailangan nakikita din sa buhay ko natin yung totoong pananampalataya. Hindi lang yun. They stood in living hope. Nanatili silang may buhay
na pag-asa. Ano po? Ano ba? Saan pa tayo umugot ng pag-asa natin? For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Alam niyo po, ang pwede mong panghawakan sa buhay para magpatuloy ka, pananampalataya. Kasi, kung yung mga bagay lang dito sa mundong ito, mawawala yan eh. Pero yung pag-asa natin kay Kristo Jesus, yun yung hindi nawawala. Kaya nga kung mapapansin nyo doon po sa 1 Corinthians chapter 15, ano po, kung ang ating pananampalataya, kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, ano mangyayari? Tayo yung pinaka-miserabling Kristiyano. Eh bakit pa tayo nagsisimba kung si Kristo naman na ating pinaglilingkuran, patay? Bakit pa tayo magsasacrifice sa gawain ng Panginoon kung si Kristo naman pala ay patay? So, they stood in living hope. Tandaan mo na sa buhay na ito, anuman ang estado ng ating buhay, hindi naman, pag Kristiyano, hindi naman basihan yan kung ano yung nakikita sa mga material na bagay. Pero ang pag-asa na nakikita sa atin, kung bakit po tayo nananatili, ay dahil kay Kristo. Amen? Parang kami, kung ang pag-asa namin, nakadepende lang kami sa kung ano yung bagay na dapat mangyari sa buhay namin in the future, wala kami sa ministry. Pero dahil ang pag-asa namin nasa Panginoon, kung bakit po kami nananatili. Ganon ka din, kapatid. Ano? At for the hope which is laid up for you in heaven. Opo. Temporary lang naman tayo dito eh. Bumakit ka, lumakay ka, lumatay ka, at nung naisalakan ka, yun yung pag-asa natin. Langit tayo. Amen? Yung iba, walang kasiguraduhan ang buhay. Pag namatay, dahil hindi alam na ligtas, walang pag-asa. Impyerno. Pinagpala ka pa rin. Amen? Na tayo, ligtas tayo by the grace of God. At anong sabi niya? For whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Ibig sabihin na nung una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Tandaan po natin, ang salvation or ang kaligtasan na natanggap natin, hindi natin kayang bayaran or palitan ng kahit anong mga bagay dito sa mundong ito. Kasi, dinaisalakan ka takol na ba nagbiyay? Amen? Nung naging anak ka ng Diyos, binbindisyonan na kapay. Inaldaw-aldaw, ikikanda ka, itipigsam. Naldaw-aldaw, ipoprovide ni Apo Diyos, tika sa pulang. Itintawan nga lumabas, awan di sakit mo nga nagastusan ka. Amen? So, yun palang kaligtasan na natanggap natin, malaking bagay na at hindi natin kayang palitan or bayaran. Because ano pwede gijay, aramidan ni Apo Diyos, inaldaw-aldaw para itibiyag mo. Amen? Tapos, sometimes tayo, nag-aalanganin tayo sa Panginoon. Apo Diyos. Tas lang nabayagin, ang sirsirbiyakin ka, yung iga na tatawan, kailan tibindisyon. Araw-araw po yan, hindi nawawala ang blessing ng Panginoon. Minsan, nung makapadas tayo, di problema, itibiyag tayo. Nung minsan pa, agsakit tinakom tayo. Paiso ka di. Nabayaga po na, wow, sir-sir, kapag nga pa nasa palang tinakasting nga banal. Tandaan po natin na sa buhay Kristiyano, ay
at ang atalata hindi mabalasan kayo. Wala pong exempted yan. Ore na kami, ore siya, na managkaskasaba. Lahat po yan nararanasan po natin. Nararanasan po natin. Number 2, be shared the gospel. Paano po nila ibinahagi ang salita ng Panginoon? Ano sabi niya sa Colossians 1:6? Na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanlibutan na namumunga at lumalaganap. Gaya rin naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at malaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. So na kanina, napag-aralan po natin, they shared their faith. Ano po? Ibinahagi po nila yung kanilang pananampalataya. Pero ito, ibinahagi po nila ang Ebanghelyo. Sa paanong paraan? Na makikita po natin. They remembered its beginning. Naalala nila ang simula nito. Ano po? Colossians 1:6, ano sabi niya? Which is come unto you as it is in all the world, and bringeth forth fruits, as it doth also in you since the day ye heard of it. Mula nung araw na inyong napakinggan ito. Ano po? At nalaman ang biyaya ng Diyos, ano po? Sa katotohanan. You see? Kumusta kapatid? Yung bang excitement na nung una mong tinanggap ang Panginoon sa buhay, nananatili pa rin ba yung excitement mo sa Panginoon? Hello? Di ba? Kung atin pong alalahanin, yung umpisa na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, at kung ikukumpara natin sa panahon kung saan po tayo ngayon, kumusta kapatid? Ano po? Kumusta yung ating natanggap? Dati, nung first na tinanggap natin ang Ebanghelyo, parang ang gaan sa buhay, parang hindi mahirap, parang hindi siya, parang madaling tanggapin. Ano? Pero habang tumatagal, parang iba na. Habang tumatagal, parang hindi na. O, di ba? Noon, excited ka. Ngayon, nandun na yung tinatamad na tayo. Ha? Dati, kaya tayo magdangan iti word of God, kas lang medyo at ayun, di panunod tayo. Yung bang merong tinatanaw, malayo ang tingin pero walang tinatanaw. Minsan nagiging ganun tayo. Na ang buhay natin, dahil nga po sa hindi na natin nakikita or nakakalimutan na natin nung unang tayo po ay naligtas, awanan niya. Naikatan din, excitement tayo na serve kanya po Diyos. At sapay ko habang tumatagal, habang bumaybayag tayo iti pa nagservi tayo, di ko mga mapukaw, di kudot, di pa nagservi tayo. Amen? Amen. Kasi dagan tirapyon, kapsat. Darigat mat nga nag-rapture tayo, at naawanan, di kudot, di pa nagservi niya. So, once nga naikat di kudot, di pa nagservi, awan. So, yun. At na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanlibutan na namumunga at lumalaganap. Amen? So, una na makikita po natin dyan is yung it is in all the world that bringeth forth fruit, as it does also in you. Kaya yung mga bata, doon na lang muna sa labas sila, may teacher tayo doon. Bunso, doon ka sa labas, bunso. Ayan.
So, and bring it forth fruit. Amen? Nagbubunga. No, mangga, makitang di bunga nga eh. Nya, kita nyo di mangga. Hindi nagato ti bunga na, mayat niya kikitaan, napudot ti mata. E so nga, dinuminggo, mababawasan. Tapos, agsabsabong manan, oh. Di problema, karatudumat. Isang bunga manan daytan, naragsak kayo ha. Naragsak kayo. Baglato din, hindi ako mahilig sa mangga. Ganon. Masaya tayo pag may bunga tayong nakikita. Ganyan ang buhay Kristiyano. Pag ikaw na Kristiyano, nakikita sa iyo yung bunga, ano ibig sabihin yan? Maraming masaya. Pwedeng sabihin ng ibang tao sa iyo, uy, buti pa si ganito, may nadadala sa Panginoon. Uy, buti pa si ganito, effective sa gawain. Ala, si brother, si sister, nakikita mo yung katapatan sa Panginoon. So, they remembered its beginning. Kapatid, nagbubunga ang isang mananampalataya pag ikaw ay umiinit sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kapatid, kung gusto mo na magbunga sa Panginoon, huwag mong kalimutan ang araw ng linggo. Huwag mong kalimutan ang salita ng Panginoon. Amen? Gaya rin naman, isa pa na makikita po natin, its witness, its growing faith. Nasaksihan nito ang lumalagong pananampalataya nito. Di ba nagmulmula tayo kat? Sino ba kanya tayo naragsak, nagmula tayo kat dumakdaklan? Lamin tayo wat niyaw. Ngam nagmula tayo kat basik nga eh. Di nga dumakdaklan. Agungot, gamot tayo ito yung pukanak man langot, kasi lamot na nga bansot. Sigay niya. Ba't ang sama ng tingin niyo sa akin? Wala. Yung halaman yung sinasabi ko, hindi ikaw. So, di ba? Nung makita, mag-grow. Maliban doon, nagbungbunga. Naragsak ka. Minsan kat nawan bunga na kat, ibagang pa eh. Siguro dahito yung mangga, lalaki dahito. Kapay, no, porkit nga nagbunga, lalaki. Di ba? Nasaksihan nito ang lumalagong pananampalataya nito. Amen? Alam niyo po yung mga nawala, yung mga umalis sa church, hindi naman talaga kawalan sa atin. Pero alam mo kung ano yung nakakapanghinayang? Na sila nanatili sa church, pero nung nawala sila, tapos sa taon nawala sila, tapos tayo blessed ng Diyos. And then bumalik sila, nakita nila, uy, ang dami na nila. Sayang yung mga privilege na dapat gawin nila para sa Panginoon. Amen? Halimbawa, baka magulo eh. Si Brother Sai, nag-quit. Ayaw ko na pastor magsimba. Nagsasawa na ako sa mukha mo. Nag-quit. Umalis, di na nagsimba ng 10 years. Pero tayo nagpapatuloy. Lumaki, pinagpala ng Panginoon. After 10 years, bumalik. Bumalik siya. And then, nung bumalik siya, nakita niya, dumami. Tapos, bigla siyang nabigla, uy, dumami na pala kayo. O di ba? Nasyak pa siyang ganun eh. Ay oo siyempre naman sa biyaya ng Panginoon. Yun nga lang, ang nakakalungkot mga kapatid, hindi niya nasaksihan yung paglago ng bawat mananampalataya.
tumanda ka na sa paglilingkod, siya hindi pa rin lumalaki. Nakuha nyo? Kasi doon pa lang, ngayon pa lang, pinutol niya na yung relasyon niya sa Panginoon. Or pinutol niya na yung kanyang katapatan sa Panginoon. Pero nakakalungkot po dito, magbigay ka ng isang upuan kay Ante. O, dito na lang si... Yun. So, yun. So, naputol yung 10 taon and then dumating malaking panghihinayang. Hello? Hindi ba tayo nanghihinayang kapag wala tayong nagagawa para sa Diyos? Hindi ba tayo nanghihinayang na sila lumalago, pero tayo hindi? Sila, ang dami nang nagagawa para sa Diyos, pero tayo, hindi pa rin natin nagagawa yung part natin sa Panginoon. Christian, remember this, na ang buhay Kristiyano, hindi lang basta ikaw ay naligtas, kundi dapat lumalago ka din sa buhay Kristiyano. Amen? Amen po ba? Hello? Sa nga pulong atawan dahi ito nga manggan, di pa ilang agbumbunga. Sa nga pulong atawan yan, di pa ilang dumakdakkel. Ano gagawin natin? Adi, ikatumon, tasukat ang tisabali. Amen po ba? The Colossians, or this church, Colossians, makikita po natin yung kanilang katapatan. At kung paano po sila pinuri ni Pablo dahil po sa kanilang katapatan sa Panginoon. Gusto ko po na ma-witness ang buhay po ng bawat isa. Na sabay-sabay po tayong tatanda sa gawain ng Panginoon na nagpapatuloy at lumalago sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Brother Dandan, nung nag-umpisa po yan, sipunin. Di ba? Magpupunta yan, nakaganon pa yan. May buhit pa yung sipon dito. Nagka-pandemic na. Nandyan pa rin. Yung mga kasabayan mo dati noon, nag-quit. Halos magkakasabay to sila eh. Si Arian, si Sai nandun na rin pala noon sa kabila. Si Shireen. See? Nagka-pandemic. Dandan natira. Punta kami, soul winning, gamit ko yung malaking bike sa kanyang maliit. Nagbabike kami, anggo to, dito, anggo, papunta doon, tas punta dito, tas punta na naman tayo ng San Joaquin. Bumalik, nanatili pa rin. Hanggang ngayon, naging binata na. Dito na rin yan makakapag-asawa. Dito na rin yan tatanda. Dito na rin yan mamamatay. See? Di ba? Napakasarap tignan na tayo, matagal tayo na naglilingkod sa Panginoon at nandito tayo na magkakasama. Amen? Amen. Amen po ba? Kaya pag nag-rapture, sabay-sabay tayong mawawala dito. Amen? Eh ang rapture pa naman, hindi Lunes, Linggo. Nagpakita ang Panginoon sa mga apostol niya, first day niya. After 40 days, first day of the week. The next following Sunday, first day of the week, nagpakita na naman. Nandun na si Tomas. Eh paano sa pangatlong pagpapakita niya? Wala ka. Hindi ka matapat sa Panginoon, di wala na. Naiwan ka na. Hindi naman ibig sabihin ganun na. Eh pastor, ibig sabihin di ako ligtas. Lahat naman ng ligtas mapupunta sa langit. Nasa church ka man, wala. Pero nakakahiya kapag tayo, kinuha ng Panginoon, na-rapture ka, pero hindi ka lumago sa pananampalataya.
They taught the gospel. Number 3. Ito yung lagi nating ginagawa. Ibinahagi nila kung paano po nila tinanggap ang Panginoon. Ibinahagi po nila kung paano sila lumago. At hindi lang yon. Itinuro. Ipinahayag yung salita ng Panginoon. Colossians chapter 1 verse 7 and 8. As you also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. Amen? Ayon sa inyong natutunan kay Epaphras na aming minahal, nakasamang lingkod sa isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin, na siya rin naman sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig. Alam nyo, napakasarap tignan na sa isang church, maliban sa siya ay lumalago, nakikita yung kaseryosuhan na dapat makita sa kanila, especially sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Alam nyo, every time na dumadaan, may time nakakasalubong kami ng, ang tawag nun, Mormons. Okay, sino nakakita sa iyo ng Mormons? Oh. Yung isa Pilipino, yung isa kalahi ko. Amerikano, ganon. Pag naglalakad yan, malalaman mo lang na Mormons yan. Una, nakaputi, naka-black, naka-tuck-in. Tapos, Amerikano yung isa o kaya Black American. Yung isa naman Pilipino. Believe nga ako, ang galing nila magtagalog eh. Pero ito, habang tinitignan ko, naalala ko yung sarili ko nung nag-uumpisa pa ako sa gawain. Sabi ko, nung unang init-init ko maglakad, kahit tirik ang araw, maglalakad, mangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nung wala akong bike, hindi naman ako ganito kaya taba eh. Di ba? Medyo slim konti. Siyempre, maglalakad ka mula rito hanggang doon. Nung nagka-bike ako, ganun pa rin. Hindi naman yung payat na sobra. Pero nung nagka-motor, ayun na. Malaki na nga, biglang pang lumaki lalo. Mahirap talaga magka-four wheels eh. Pag nagka-four wheels, andon si Pastor sa Jollibee na rin. As you also learn of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. At ano sabi niya? They learn with passion. As you also learn of Epaphras, our dear fellow servant. Alam mo, pag sinabi natin, they learn with passion, yung mga tao na nakikita mo sa paligid mo na wala pang Kristo sa buhay, mapapamahal ka sa kanila eh. Kahit yung kaaway mo, inaway ka, mapapamahal ka pa rin eh. Bakit? Ikaw pupunta ka ng langit, siya impyerno. Kung wala kang pagmamahal dyan, bahala ka, maimpyerno ka kuma. Di ba? Pero pag ikaw ay ligtas, ikaw ay merong pananampalataya sa Panginoon, ang una-una mo diyang ituro yung pag-ibig. Pag-ibig na kung saan nakikita sa buhay mo at nakikita nila sa'yo. Na yun naman yung ina-apply nila sa buhay po nila. They live with God's love. Malapit na po tayo matapos. Nabubuhay sila sa pag-ibig ng Panginoon. Colossians 1:8, who also declared unto us your love in the Spirit. Amen?
Kanino ka ba nabubuhay? Sa trabaho? Sa pera? Sa kayamanan? No. Sa pamilya? Maganda yung mga bagay na yan. Sa Panginoon. Amen? Who also declare unto us your love in the Spirit. Mahalin natin yung mga bagay na yan. Pero, dapat sa buhay na meron ka, mas ay ayatom ni Apo Diyos. Kasi awan day ta amin nga dagita, no awan ni Apo Diyos. Di nga mapadasan, dagita nga banag, no awan ni Apo Diyos. Hindi mo mararanasan ang blessing ng Panginoon kung wala ang Diyos. So, sino dapat dapat nating mahalin at kanino tayo nabubuhay? Sa pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Amen? Napaka sarap na mabasa sa salita ng Panginoon yung but God commended His love toward us. Na kahit tayo po ay makasalanan pa, si Kristo namatay na para sa iyo at para sa akin. Na nung kahit hindi pa tayo anak ng Diyos, minahal ka na ng Panginoon. How much pa ngayon na ikaw ay ligtas? Amen? How much pa ngayon na ikaw ay anak ng Diyos? And sometimes, yung pagmamahal natin nawawala. Natulad po na nangyari doon sa Ephesians, na iniwan nila yung kanilang unang pag-ibig. Kapatid, hindi ka tatagal sa gawain ng Panginoon kung hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. They live with God's love. Amen? Kanino ka nabubuhay? Kaninong pag-ibig? Dapat sa Panginoon. Amen? Pastor, di ba sa mag-asawa kailangan din nabubuhay sa pag-ibig ng bawat isa? Opo, tama po yun. Pero sino ang inspirasyon natin para mas lalo tayong tumagal? Ang Diyos. Amen? Love one another. Tinuro po ng Bible na magmahalan ng bawat isa sa atin. Pero sino ang nagputos? Ang Diyos. At yun, siya ang unang nagpakita ng pag-ibig sa atin. Amen po ba? Amen. At ano sabi niya? Christ loved the church. Minahal ng Panginoon ang iglesia. Sino bang iglesia? Tayo. Ikaw. Kaya nga po mga kapatid, huwag mong isipin na sa church mababa ka. Ganito lang kasi ako, pastor. Hindi. Lahat tayo pantay-pantay kasi lahat tayo minahal ng Panginoon. Amen po ba? Huwag mong isipin or maliitin ang sarili mo sa church. Kasi kung gaano ako minahal ng Panginoon, ganyan ka din minahal ng Diyos. Kaya kung kami nagpapala kasi mas mahal ka ng Panginoon kaysa sa akin. Walang ganon ha. Sa tahanan lang minsan ganon, may favoritism. Ang Diyos may ganon ba? Wala. Pag madami akong blessing, tapos ikaw kaunti, maghintay ka lang. Baka dumating din yung panahon na mas marami kang blessing, ako kaunti. Kasi ang pagmamahal ng Diyos sa akin, ganon din ang pagmamahal niya sa iyo. Kaya walang dahilan na isipin mo na
mas mahal siya ng Diyos kaysa sa akin. Kasi lahat tayo nabubuhay sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kaya walang lugi sa church. Amen? Walang lugi. Ano man ang estado ng buhay natin, pantay-pantay po tayo. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, anusan tayo niya? Kastoy lang tirugi tayo. But I believe time will come. Mabindisyonan tayong tuman. Good. Di lang, kaya ko lang na-share kanya yung tatangan sapa. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Ako Diyos, salamat manan itinay ito yung oras. Untaway nga naitad kada kami. Salamat, nagkikiadipon mo, Apo Diyos. Nga da dito itatang, Apo Diyos. At dawatan mi, iti panagtuloy, iti biyag mi, na kayo ilatay iti patuloy nga makihanda kada kami, Apo Diyos. We pray, O God, nga tulungan da kami, basta iti biyag mi, Apo Diyos, nung man pa'y ado, iti pagkurangan mi, ado, iti aramid mi nga di nga naimbag iti matayo, Apo Diyos, kat pakawalan da kami, Apo Diyos. Tulungan da kami, kat tatangarod nga agsapa, da kayo latay iti makianda ka da kami, Apo Diyos. Once again, Lord, kat tagiti lang tinawat mi, panagyaman mi, tinagan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so yung mga iinom, magsisiyar, lumabas na, at habang tayo po ay umaawit sa Panginoon. God. Sinong sumidan na? Sige, tayo po muna ay umawit ng isa. Okay na, sige, okay lang. Dito naman si brother side. Brad. Tayo po yung mawit to the word.
Tatawagan ko po si Tatay Tony. Si Tatay Tony upang hindi tayo sa ating opening prayer. Opening prayer ang okay. Opening prayer. Opening. 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 Mga Diyos, salamat ito na po. Nasa ko ang ito yung pagkawan. Mga pahinya ko. Nakapatulang ko na sa kami. Kawan mo ako. Naman kung kami ito ko. Indisyon ko na. Ano na paglalahin. Yung tulong sa kami. Yung dari dito. Kasama ako yung awat. Nakauman, hindi ko naman sa mga ako. Meron ka ako, ito para kami nga, anahin ka ang anak yada kami nga, nagsusuntingin ka, kanda kami sa ako, para ako mo, aminin, isang, baka makin kay amin nga, parang gabi ko gagawin natin nga pasamit na yun. Pasamit ako yun. Ganda na yun na pero ni tamatang sa kami. Ganda na yun. Kung hindi, kung ano yung anak niya. Ganda na yun na magparating ka ako. Pinagkakasin. Ano, ganyan mo ka na parang kailangan mo ako. Amen. Okay. Sige. So yan, manatili po tayo nakatayo. Hawakan po natin ang ating mga Biblia. Sundan nyo na lang po ako. Yan, patong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating bawat ng ating Biblia at sundan nyo po ako. I pledge allegiance to the Bible. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. God's holy word, And I will make it a lamp unto my feet and I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. and a light unto my path. I will hide its word in my heart I will hide its word in my heart, and my not sin against God. that I may not sin against God. Okay, pwede na ba maupo? Salamat po sa bawat isa. Ano sa tayo tipudot pa seti niya? Di bali? Ano, mano lamot nga bulan pa nga napudot. Okay, so tayo po ay dadakon na po sa mga announcement. Malapit na po ang ating pong anniversary. Amen? Next Saturday. So nga, so nga, saga-saga na kayo na. Mabalin tayo nga kasapulan pa eh. Especially, dagiti dapat nga po sa'yo. Okay, sige. At mamaya na po natin, mamaya na tayo mag-meeting after ng service po natin. At ilingin ko po ng bawat isa ay tumayong muli. Ganun lang ang mga baptist. Tayo upo, tayo upo. Tayo po ay magbibigay sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat muli sa araw na ito. Salamat po sa buhay, sa kalakasan na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Salamat po sa natapos po naming Sunday School. Dalangin po namin na sa umaga pong ito, kayo ang siyang patuloy na kumilos, manguna, at dalangin po namin na sa mga gawin pa po namin, Panginoon, tulungan niyo po kami. Bless niyo po ang bawat kamay ng magbibigay. Dalangin ko po na magamit po ang giving na ito para po sa ikakaayos ng gawain, Panginoon. Kung nga po napakabuti mo, Panginoon, pinupuri kayo namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's give to the Lord. Habang tayo po ay nagbibigay, tawagin ko na po ang ating mga choir.
Bakit ay? Wala na tayo kung ba? Pamiri.
bigla ako nasamid. Okay, so good morning po. Salamat muli sa Panginoon. Okay, so tayo po'y dadako na po sa preaching, and then after this, tayo po'y dadako na po sa ating pong meeting. Sige, tayo po ay tumayong lahat. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Ruth. Tama. Sa Ruth, chapter 1, verse 16. And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from the following after thee, for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Verse 17, sabay-sabay po natin basahin. Where thou diest, will I die, and there will I be buried, and the Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Tayo po ay manalangin na manaming Diyos, salamat muli sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na sa araw na ito, kayo pong siyang patuloy na kumilos. Manguna at mangusap sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita. Salamat po, Ma, sa natapos po namin Sunday School kanina, maging sa mga awitan, maging sa giving, at ngayon sa pinaka-last part ng aming pong gawain ay ang pakikinig muli ng iyong salita. Tungan niyo po kami, dalangin po namin ng matagumpay at maayos na paglilingkod. Kung nga po napakabuti mo, Panginoon, pinupuri kayo namin, pinapasalamatan, ibinabalik po namin lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so salamat. Pabalik kay Tugawan. Salamat kay parents ni Sir Cyrene. Dadamanan. Kapay kumat, adi kayo aguma. Yeah. Tuloy kayo. At mayat no da kayo to the church. Then awan pa nagiti na duma tayong makakabsat. At sakay kumat before like anniversary tayo katanda nagiti na duma tayong makakabsat. Okay, so ngayon pong umagang ito ay pag-aaralan po natin yung buhay po ni Ruth. At alam po natin or kilala natin si Ruth sa Bible. Amen po ba? Total, ngayong month na ito ay hindi pa rin naman po tapos siguro ang ano natin. Ang tawag nun, Mother's Day. Mother's Month. Pero gusto ko po na pag-aralan po natin yung buhay po ni Ruth. Kung paano po siya blines ng Panginoon. At kung paano po yung loyalty niya sa kanyang mother-in-law. Ano po? Anong tawag nun? Biyanan, tama? Biyanan. Yanan. At sabi niya dito, verse 1, Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. So nagkaroon po ng tagutom sa lugar po nila. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab.
So nagkaroon po ng taggutom doon po sa Bethlehem, Judah. Pumunta po sila sa Moab. He and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech. At ang pangalan ng kanyang asawa ay si Naomi or Naomi. And the name of his 2 sons is Malon and Chilion, Ephraim and Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab, sabi niya. At sila'y naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. At si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay. At siya'y iniwan at ang kanyang 2 anak. So, natay di asawa ni Naomi. At sila'y nagsipag-asawa ng mga babae sa Moab, dagiti anak na. The name, ang pangalan ng isa ay si Orpa, at ang pangalan ng isa ay si Ruth. At sila'y tumahan doon na may 10 taon. 10 years. At namatay kapwa si Mahalon at si Chelion, yung asawa ni Orpa at ni Ruth. At ang babae ay naiwan ng kanyang 2 anak at ang kanyang asawa. Nang magkagayon, bumangon siya na kasama ng kanyang 2 manugang upang siya'y bumalik mula sa lupain ng Moab. Sapagkat kanyang nabalitaan na sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay, at sila'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan. At ang kanyang 2 manugang na kasama niya ay sila'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda. At sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, kayo yumaon na bumalik sa bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay sa akin. To make the story short, kaya't nga rod ni Orpa, ay kaya't ni Naomi, nga di duwang manugang na, at sublida ijay Moab. Kasi awanan awamatan ti anak ni Naomi, nga isukuma itisumukat ijay nga asawaan kuma ijay duwa. Ang nangyari po dito, dahil gusto po ni Naomi na bumalik, pinapabalik niya yung 2. Alam niyo po, si Orpa bumalik sa Panginoon. Bumalik sa Moab. Ang naiwan po dito, si Ruth. Kaya yung nabasa po natin, sa verse 16, at sabi ni Ruth, huwag mong ito manhit na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay pumaroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay magiging Diyos, aking Diyos. Kung saan ka mamamatay ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hahatulan ako ng Panginoon, at lalo nang maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Grabe. Manmano ti kastoy na daughter-in-law. Amen? Yung relasyon ng manugang, hello? Gusto ko na pag-usapan po natin yung relasyon ng manugang at ng biyanan. Manmano iti biyanan nga nasingpet. Ya. Namaminsan ket no agasawa, agyanda iti balay ti mabaling iti balay ti babae or iti balay ti lalaki. No, di kayo man nga agapa di agasawa, agapa kayo di no, di mother-in-law, di ba? Kasi di no minsan, di ba? Manugang. Pag walang kontrabida sa iba, ang kontrabida minsan manugang. O kaya naman, ang kontrabida minsan yung biyanan. Alam nyo,
maganda yung relasyon ni Ruth at saka si Naomi. Iso nga ibinatay kay anak na di kaya't nga ibatig jay dua na babae. Isunat imangi, siya na po yung nagsasabi at subli kayon. Awanan iti anak ko na mapaling ko nga ipaasawa king kanya niya yung nataydan. Pero alam nyo, dahil nga po gusto ni Orpa na bumalik, imbat nagsubli isuna, kunan pa'y ni Naomi, ni apayada ka pa'y lang dito, hindi ka pa'y lang agawid, kunan na siguro kinirotin nyo. Amoyo, hindi po iniwan ni Ruth si Naomi. At kung babasahin po natin chapter 1, 2, and 3, and 4, makikita po natin yung loyalty ni Ruth sa kanyang mother-in-law. At kung paano po sila lines ng Panginoon. Alam naman po natin na si Ruth, hindi po siya Hudyo. Siya po ay Gentiles. At alam naman po natin na ang Gentiles, Pag Gentiles, iba ang Diyos nila. Hindi po sila tulad ng mga Hudyo na sa Panginoon. At dahil po doon, na napangasawa ng anak, ang kagandahan po dito, sumunod si Ruth at si Orpa sa pananampalataya na meron doon sa kanilang asawa. At dito po sa ating pag-aaralan ngayon, unang-una na makikita po natin sa verse 16, where you go, I will go. Amen? Sapagkat kung saan ka pumaroon, ay paparoon ako. Ang makikita po natin dyan sa where you go, I will go, yung commitment of the future. Ano ba ang nakita ni Ruth kay Naomi? Na pwede niya namang iwan. Mabalin siguro nga, agawid akon, total, awan matlangin ni lakay kon. Agsubliak jayan men, total, at damat nagigit talaga nga parents ko ijay. Pwedeng doon, mayroon akong mas magandang buhay kaysa rito. Ayan. Pero ang makikita po natin sa buhay po ni Ruth, ang sabi niya, where you go, I will go. Amen? Unang-una na naging halimbawa si Naomi yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Na kailanman hindi niya iniwan ang paglilingkod sa Panginoon. At nung nakita ni Ruth yung pananampalataya ni Naomi, nakumbinsi siya. At ano nangyari? Leaving behind her hometown or homeland of Moab, her culture, her family, and any hope of comfortable future, through faith is willing to walk into the unknown. Na-convert siya sa pamamagitan ng kanyang mother-in-law. Amen? Na kaya niyang iwanan yung kanyang tirahan, yung pinagmulan niya, yung kultura nila, yung pamilya nila, at yung pag-asa na magkaroon ng komportableng buhay. Alam nyo, ang totoong pananampalataya, handa ka na lumakad kahit doon sa lugar na walang kasiguraduhan. Kahit doon sa lugar na alam mo, hindi ka uunlad. Naalala ko si Abraham, nung pinapili siya ng Panginoon, saan ka? Yung relasyon nila ni Lot. Ang sabi ni Lot, sabi ni Abraham kay Lot, mamili ka. Kung doon ka sa kaliwa, kakanan ako. Pag sa harap ka, pupunta sa likod ako. Nakita niya yung magandang lugar. Maganda doon.
Pero si Abraham, doon siya sa lugar na disyerto na wala man lang makita ni kahit isang bahay na nakatayo. And sometimes, minsan, dadalhin ka sa lugar na hindi mo sigurado kung ikaw ba ay aangat doon sa lugar na yon. Or dadalhin ka ng Panginoon sa buhay na walang kasiguraduhan. Amen? Pero, ang pananampalataya, pag meron ka niyan, yung akala natin na wala, pag nagpatuloy ka at lumakad ka sa Panginoon, doon mo mararamdaman yung totoong pagpapala. Dahil nakita niya kay Ruth o kay Naomi, ano sabi niya? Where you go, I will go. Bilib ako sa mga missionaries sa foreign country. Iiwan nila ang bansa nila para mag-mission sa lugar na alam naman nila na buhay ang kapalit. Pero nanatili sila. Ako sabi ko, minsan hindi pumasok sa isip ko na mag-foreign country. Kung sakali man, saan kaya ako pwedeng pumunta na bansa? At kung pupunta man ako, isasama ko si Brother Dandan o kaya si Brother Sai. Tapos doon na sila magpastor. Amen? Where you go, I will go. Number 2, and where you lodge, I will lodge. At kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Amen? A commitment of the present. Nandito ka na. Bakit ka pa aalis? Amen? Nandito ka na. Ba't ka pa lilipat? Pinagpala ka na ng Panginoon. Bakit ka pa aalis? Amen? Alam nyo, nakita ni Ruth yung blessing ng Panginoon sa pagsunod niya kay Naomi. Mga nanay, magpatuloy ka sa paglilingkod mo. Nakatingin ang anak mo at apo mo sa iyo. Pag naglingkod ka ng tama, susunod sila sa iyo. Amen? Mga nanay, nakatingin yung mga anak nyo sa inyo. Pag nakikita nila na nasa loob ka ng church, susunod yan sa iyo. Ganyan din naman kami ng mga tatay. Young people, huwag mong iwanan ang paglilingkod sa Panginoon. Manatili ka. At balang araw, yung mga tao na nasa paligid mo, susunod sila sa iyo. Where you lodge, I will lodge. Napaka-importante po nun. Embracing a life of poverty. Kalahin mo yon. Bakutan ni Naomi, di nga makatrabahon, paugod-ugodan. Tapos kaya't pa lang asurutan, dagitoy nga anak, nga napipigsapay lang. Tapos di lugar nga ayanda, panagrigat. Siyempre no sika siguro, panunutam. Mapanak umalis, katakpay ata, mas may mayat yan. Uncertainty, walang kasiguraduhan, and potential widowhood alongside. Genuine devotion is not reserved only for the mountaintop moments. Amen? True Christian commitment is demonstrated in the daily, mundane, and often difficult realities of life. Ang tunay na debosyon ay hindi lamang nakalaan para sa sandali na tutok ng bundok. Ang tunay na Kristiyanong pangako ay naipapakita sa pang-araw-araw na makamundo at kadalasan mahirap na mga katotohanan ng buhay. Listen! Kahit anong hirap ng buhay, mananatili ka at magpapatuloy ka.
Huwag mong piliin. Masarap mabuhay sa maganda na buhay. Pero huwag ka lagi doon. Hindi lahat ng buhay Kristiyano madali. The more na nahihirapan ka sa paglilingkod at kung tama naman ang puso mo, magsaya ka at darating yung panahon, ibibless ka ng Panginoon. Number 3, your people shall be my people. A commitment of identity. Amen? Damagan kayo. Sino kayat yote, kayat nang agbalin nga taga Castañeda? Apay nga ipaston nga mapana Castañeda ka adat ti trabaho. Tama? Ituyak nga naianak. Ituyakon nga dumakkel, agasawa matay. Amoyo mula Pangasinan na ika mga Castañeda, na ika mga Visayas, tata na ika mga Kadayakan. Ikaw, Brad, pag mag-aasawa ka, nakapag-asawa ka ng taga Mindanao, dalawa lang yan. Yung asawa mo, Mindanao, ikaw, or dito ka. Ay, hindi pala, meron na pala ito. Kasi, nagrigat, nangkal na ikamang ti, Cagayan, pero taga Kadayakan. Manutawan mo diyan, Kal? Para lagi pastor. Si Ben. Ba't yung sakit? 2007. Nabayagan. Ada 30 years mo. Ba't pastor nila pa na niya? Oh. Kasi napanijay na ikamang awan amom, awan kabsat na, tapos nagsublikat to yan, tika kabsat mo. Kalain mo yun. Your people shall be my people. Kunana. Ruth is a Gentile, a Moabite, willing associating herself with a marginalized, often despised group. Accepting Christ means identifying with His body. The church, we are called to share in the fellowship, struggles, in joy of community of believers. Amen? Hindi mo naman akalain na tayo magsama-sama eh. Kaya nung ikaw ay naligtas, tanggapin mo na, kapatid, iba na ang kasama mo sa church. Kung yung mga barkada mo loko-loko, tanggapin mo na ang kakaibiganin mo sa church, hindi na ganun loko-loko konti. Hindi na ganun loko-loko konti, ano. Kung yung kasama mo sa labas, iba ang ugali, tanggapin mo na nung naligtas ka sa loob ng church, iba ka na. Ano sabi ni Ruth? Your people shall be my people. Amen? Willing siya na iwanan yung mga tao na nakasama niya noon, alang-alang doon sa mga tao na nakita niya at nalaman niya sa buhay ni Naomi. Anong ibig sabihin nun? Ang pagiging isang Kristiyano, pag nasa loob ka na ng church, ibang tao na yan. Amen? Pamilya mo na yan. Yung kaibigan mo sa labas, pwede kang iwanan yan, pero yung pamilya mo sa loob ng church, hindi ka niya iiwan. Mamahalin ka niya. Yung barkada mo, masaya lang yan pag may pera ka. Pag wala kang pera, iiwanan ka niya. Pero sa loob ng church, anong ugali na meron kang, mamahalin ka ng church. Amen? Number 4, in your God, my God. Amen? A commitment of faith. Malpasa ko, nasidigan. Hindi kayo madanagan. Agawid tayo. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. No dati, ti Diyos mo. Taduma. Ngabanag. Tatan. Haanan. Amen?
Kung dati ang Diyos natin, pera, ngayon hindi na. Totoong Diyos na. Amamukmat niya po Diyos, wen amamom ide. Hingga natatam amom. Pero ang tanong, gaano mo kakilala ang Panginoon? But listen, ang totoong ligtas, iiwanan niya yung nakasanayan niya. Ruth may have known the God of Israel through her late husband. Nakilala niya lang ang Panginoon dahil sa kanyang asawa. She makes a personal life altering choice to convert to the Lord. Amen? Parang ano lang yan eh. Kaya ganito boys eh. Alam mo pag Kristiyano ka, mag-aasawa ka, dalhin mo sila sa church. Ayoko kayo ma-discourage, pero ito yung dapat. Listen. Dahil ako mananampalataya ako, dapat maging mananampalataya ko. Si Mrs. ko, hindi naman kami magkakatuluyan yan kung ayaw niya ng pastor eh. Tama? Hindi dahil gwapo. Amo na nga ti kwarta, awan mo na nga ti pastor kat awan kwarta na. Tapos siya may trabaho, ako wala. Hindi naman niya susunod kung hindi talaga niya nakita ang Diyos eh. Kahit tanungin mo yan, mamaya, ma'am, nagsisisi ka ba na asawa mo si pastor? Alam nga naman na magsisisi siya, mayroon na kaming 2 anak. Nawalan ako ng ano eh. Napunta na dun eh. Kaya young people, pag mamili kayo, yung alam nyo na sila ang susunod sa'yo dahil nasa Panginoon ka. Amen? Hindi ikaw yung susunod sa Kanya. Alam mo, pag di ka sumunod sa akin, di kita sustentuhan. Kaya walang trabaho. Brother Dan, tapos di kayo mo anda. Tapos ibaga na di asawam, ay di asawam to. Agsimbag, trabaho ka kit di, sadot. Kaya't mo, tigas jay. Ah. Trabaho ka nga, sadot ka kit di, kunana kanya. Awan ah. Ang problema ka, nyo, nung pariw kayo nga namati, yati mayat. Then last, where you die, I will die. And there will I be buried. Kung saan ka mamamatay, ay mamamatay ako. At doon ako ililibing. A commitment of eternity. Ang ibig sabihin nito, kapatid, na naniwala siya sa Panginoon, nanatili siya sa Panginoon, mamamatay siya sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ko sinasabi na na-convert ka sa baptist, mamatay kang baptist. Pero dahil nakilala mo ang Diyos sa pamamagitan po ng ating church at ginamit ng Panginoon ang church na ito, ay dapat mawala man tayo sa mundo, pero nasa iisang lugar po tayo. Amen? Amen po ba? Where you die, I will die, and there will I be buried. Tandaan po natin, Ruth sells her vow with a solemn oath before the Lord, indicating that only death will sever her connection to Naomi's family in God. Akalain mo yun? Yung relasyon ng manunggang at biyanan, manmanutikas jay. Nyo, da kayo nga nanay. Kasunduyo ba dagiti son-in-law or daughter-in-law? Kung nandiyan babae ko, Chika nga bakat! Ika pa lang nga!
Kasjay. Nagmade niya. Nga jay son-in-law, kita nga buksingan ka. Unanay niya. Iso nga dapat mag-asawa kayo, piliin nyo din na mati. Amen? Kat no adaman dagiti anak yung nga di pa nga namati, awitan nyo isudakin ni Apo Dios. Tapno mayati pa nagturog mo. Di ba panpanunutan? Then man ni anak ni asawa ni anak ko nga kastoy latta ti ugali naman. Problema ma. Inyo. Ngam no namati dayta, naragsak ka. So nga, where you die, I will die. Namati iso na, matay da, nga namati da pinya Apo Diyos. Amen? Kararag tayo. Lord, salamat po Ama sa araw na ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat po Panginoon sa mga biyaya na patuloy niyo po ibinibigay sa amin. Tunay nga po napakabuti mo. Salamat po sa buhay po ni Ruth na patuloy niyo pong ginagamit ang kanyang buhay. Dalangin po namin na kayong siyang patuloy na pumilos, manguna, mangusap sa buhay po namin. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Okay, so meron po tayong meeting saglit. Mabilis lamang po ito at napudutan. So, Saturday na po yung ating pong anniversary. Amen? At meron po tayong menu. Adobo, tinola, pakbet, langka na ginataan, munggo. Kanya ti kaya tayo nga i-provide. Pero kaya tayo dahito yung adobo, tinola, and pakbet. Mabalin jay nawan mabalin jay kwa favorito da nga luto mante gabi awan pangalaan yun lang uncle awan mutan no awan kat jay kwa na jay ipakpakan jay baboy. Dakol. Isumat kan kanon ba jay samar ide. Makasidsida kami kat may salang apon kat dakol diay nga. Okay, so lang ka adda.